Attorney, pila ka months og mag-adapt og bata ug pwede ba ka makapili sa imong ampunon? Okay, good question kasi may bago tayong batas pagdating sa pag-aampon or pag-a-adapt ng bata. Under Republic Act 11642 or the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, mas mabilis na at mas madali na ang proseso ng pag-aampon. Hindi katulad ng dati na kailangan mo pang magsampa ng kaso sa korte para ikaw ay makapag-adapt ng bata. Ngayon, hindi na sa korte, may designated na ahensya ng gobyerno na kung saan doon kayo magpa-file or magpapetisyon para makapag-ampon or makapag-adapt kayo ng bata. Na pwede ka bang pumili ng batang aampunin mo? The answer is depende. Kung wala ka pa talagang bata, no, mag-aampon ka pa lamang, then kailangan mong dumaan sa matching process. At ang matching committee ang maghahanap ng batang fit para sa iyo. So sa matching process na ito, kailangan i-determine ng matching committee ang financial, emotional, and psychological capacity mo as mag-aampon at ang welfare ng bata. Once na mag-match, then yun ang ibibigay na bata sa iyo. Pero of course, pwede ka naman magbigay ng preferences like yung edad ng bata or kasarian na gusto mo. But again, it's not a guarantee na yun talaga yung ibibigay sa iyo. Kasi nga kailangan mag-undergo muna ng matching process. Pero paano kung kamag-anak mo naman yung aampunin mo or malayong kamag-anak mo, anak ng kapatid or ng kamag-anak mo o yung bata ay nasa poder mo na, pwede mo pa bang ampunin yan? The answer is yes. Hindi mo na kailangan mag-undergo sa matching process pero kailangan pa rin i-evaluate ang kakayahan mo bilang mag-aampon. At of course, kailangan pa rin dumaan kayo sa proseso bago kayo ma-issuehan ng order of adoption or decree of adoption. Okay, so I hope that's clear and that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.